November 9, 2015, bandang alas 9 ng umaga. Isang mangangaso ang papuntang kagubatan ng Talladega sa Alabama. Nang makakita siya ng isang talagang kagimbal-gimbal na eksena. Natagpuan niya ang labi ng isang hubad na babaeng nakatali sa isang puno gamit ang barbed wire at may napakalaking hiwa sa lalamunan. Nang suriin niya to ng mas malapitan, napagtanto niyang nakahiwalay na pala ang ulo nito sa katawan. Masasabing malupit at walang awang pinahirapan ang naturang babae hanggang sa ito'y malagutan ng hininga. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isa na namang malupit na kaso ng pagpaslang. October 30, 2015, isang 29 years old na babaeng nagngangalang Samantha Payne ang naghahanda para dumalo sa isang Halloween party noong gabing yon. Kilalang masipag na babae si Samantha. Araw-araw siyang natatrabaho para may pangtustos siya sa kanyang pinapasukang university. Inilarawan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya bilang mapagbigay, masayahin, madaling magtiwala at hindi mapanghinala. Palaging kabutihan lang ang nakikita niya sa isang tao at hindi nagtatanim ng anumang sama ng loob sa kapwa. Kaarawan niya rin ang October 30. Lalabas siya para magdiwang kasama ang kanyang mga kaibigan na siyang nagbigay sa kanya ng costume para sa party. Kachat ni Samantha ang nanay niya at sinabi niya ditong nag-aalala siya dahil parang nagmumukha siyang tanga sa suot niya. Pakiramdam niya ay pinagkakaisahan siyang lokohin ng kanyang mga kaibigan. Pero sinabi sa kanya ng nanay niya na wala namang problema sa suot niya kaya tumuloy na siya sa party. Sa kasamaang palad, lingid sa kaalaman ng nanay niya, yun na pala ang huling pag-uusap nila ng anak niyang si Samantha. May mga bisyo ang mga kaibigan ni Samantha na sina Michael Belcher, edad 31, ang 18 anyos na dalagang si Chelly Bruce, si Alyssa Watson, edad 22, at ang dalawang magkapatid na lalaking sina Marcos at Stephen George, edad 32 at 30. Noong gabi ng November 2, nagsimulang humithit ng bawal na gamot ang grupo sa pinagtatrabahuan ni Michael. Habang bangag sa bawal na gamot, ninakaw ng isang kaibigan ni Samantha ang susi ng kanyang kotse, saka walang paalam na kinuha ang kanyang sasakyan. Ang kaibigan niyang to ay si Stephen George. Naisipan kasi ni Stephen na pag nakawan ang sasakyan ng dalaga, plano niyang nakawin ang converter at baterya ng kotse. Saglit kasing lumabas ng silid si Samantha, kaya't nakuha ni Stephen ang susi ng kanyang sasakyan mula sa kanyang bag. Sa kanya minaneho ang kotse papunta sa isang lugar kung saan niya tinanggal ang converter at ang baterya nito. Pagkatapos ay binutas ang tangki ng gasolina at walang pagdadalawang isip itong niliyaban. Sinunog niya ang kotse ng dalaga. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Samantha na nawawala ang kanyang sasakyan. Kaya't labis siyang nabalisa at syempre nagalit na nagawa itong gawin sa kanya ng mga itinuturing niyang mga kaibigan. Hiniling niya sa kung sino mang kumuha ng kanyang sasakyan na ibalik na lang ito kung hindi ay tatawag siya ng mga pulis. Sa sandaling narinig ang banta ng pulis at alam na hindi na maibabalik pa ang sasakyan ni Samantha, natakot si Michael dahil kung talagang tatawag si Samantha ng pulis, matutuklasan ng mga ito na gumamit sila ng bawal na gamot at malamang ay maaresto at makulong. Kaya't malakas na hinablot ni Michael si Samantha at itinulak. Saka malakas na pinagsusuntok, pinagsisipa at pinagtatadyakan ng dalaga. Matapos siyang walang awang bugbugin, nagmaneho ang grupo at naglibot sa ilang lugar. Lulan si Samantha sa likod ng trunk ng kotse ni Michael. Ilang oras din silang nagmamaneho. Pagkatapos, dinala siya ng grupo sa bahay ni Michael. At dito na nga nagsimula ang katakot-takot na pagpapahirap kay Samantha. Pilit siyang pinaghubad ng grupo at iginapos ang kanyang mga kamay at paa. Saka siya muling walang aawang pinagbubugbog sa loob ng ilang oras. Di nagtagal, sinabi ni Michael na kailangan na nilang tapusin si Samantha. Kaya't muli nilang ipinasok ang gulay ng katawan ng dalaga sa loob ng trunk ng kotse ni Michael. Saka nagmaneho papunta sa kagubatan ng Talladega. Habang nagmamaneho, nagawa namang makatakas sana ni Samantha, kaya lang napansin siya ng grupo.
Kaya't huminto ang mga to saka siya kinaladkad pabalik sa kotse at muling ipinasok sa loob ng trunk. Pagdating sa gubat, itinali siyang nakatayo ng grupo sa isang puno kung saan siya natagpuan ng isang mangangaso. Nagsusumamo si Samantha sa kanilang tumigil na at sinabing mahal na mahal niya sila at kung titigil na sila wala siyang pagsasabihan kahit isa sa kung ano ang nangyari ng gabing yon. Naririnig nila ang pakiusap at pagmamakaawa ni Samantha pero sa halip mas lalo pa nilang pinahirapan ang dalaga. Kumuha ng kutsilyo ang dalawang babaeng sina Chelly at Alisa. Saka tinuklap isa-isa ang bawat kuko sa mga kamay ni Samantha. Pagkatapos ay isa-isa din nilang tinuklap gamit ang parihong kutsilyo ang bawat kuko sa paa ng dalaga. Habang ginagawa nila to kay Samantha, walang tigil namang nagmamakaawa sa kanila ang dalaga habang patuloy na sinasabing mahal na mahal niya sila. Hindi pa nasiyahan, kumuha pa sila ng pliers saka sinimulang bunutin ang mga ngipin ng dalaga. Walang mapaglagyan ang sakit at takot na nararamdaman ng walang kalaban-labang si Samantha. Nanunood lang din ang grupo habang sinimulang paglaslasin ni Michael ang katawan ni Samantha gamit ang parihong kutsilyo. Gamit naman ng isang baril, malakas ding pinaghahampas ang ulo ni Samantha. Pagkatapos ng ilang oras na napakalupit at marahas na pagpapahirap, bitbit ang kutsilyo, lumapit si Michael sa dalaga. Sa kanya sinimulang laslasin ang lalamunan ni Samantha. Bilib na bilib sa kanilang ginawa at basta na lang iniwang wala ng buhay ang dalaga. Matapos may report ng mga ngaso ang nakitang katawan sa gubat, agad na tumawag ng investigador ang pulis at sinabi ng naturang pulis na to sa mga investigador na may inaristo din siyang 2 tao malapit sa kung saan natagpuan ang katawan. Sinabi ng pulis na napansin niya umanong puno sila ng dugo pero wala naman palang sukat. Kaya't kinapkapan niya ang dalawa at nakita ang dala ng mga tong bawal na gamot. Kaya niya sila inaresto. Ang 2 taong ito ay sina Stephen George at ang 18 anyos na si Chelly Bruce. Hindi po ako sigurado kung ba't hindi kinalugad ng nasabing pulis ang lugar sa kabila ng katotohanang parehong puno ng dugo ang dalawa. Agad namang pinuntahan ang lugar kung saan natagpuan ang katawan at nakilala nga ito bilang si Samantha Payne. At dahil naman sa sinabi ng pulis tungkol sa inarestong sina Chelly at Stephen, tinanong sila ng mga investigador kung may kinalaman ba sila sa nangyari kay Samantha. Agad namang umamin ang dalawa at sinabing si Michael ang pinuno at responsable sa pagpatay sa dalaga. Sinabi nilang si Michael Belcher ang lumaslas sa lalamunan ni Samantha. Agad namang kinasuhan ng pagpatay sina Stephen, Chelly at Michael. Ginalugad din ng mga pulis ang bahay ni Michael at nakita ang mga ebidensyang tumugma sa mga sinabi ni Chelly. Natagpuan ng mga pulis ang mga damit ni Samantha sa loob ng kotse ni Michael at sa loob ng bahay nito ay ang baterya ng kotse ng dalaga. Sina Chelly Bruce at Stephen George ay pinahintulutang umaming nagkasala para sa mas mababang hatol kapalit ng pagpapatotoo nila laban kay Michael. Sinabi naman ni Michael na handa din siyang mag-plead ng guilty kung makakatanggap din siya ng parehong hatol ni na Stephen. Sa kabutihang palad, tinanggihan ang pag-iusap ng yon. Sina Alisa Watson at Marcus George naman ay kinasuhan ng unang antas ng pagdukot at kalaunan ay kinasuhan na din ng pagpatay. Nung una, sinubukang itanggi ni Michael ang paratang laban sa kanya pero matapos sabihin sa kanya ng mga investigador na natagpuan na nila ang katawan at tumistigo na rin ang kanyang mga kaibigan laban sa kanya, kinausap niya ang kanyang ina na pinayuhan naman siyang magtapat na. Kaya't sinabi ni Michael sa nanay niya na alagaan na muna nito ang alaga niyang pusa habang nasa loob pa siya ng kulungan. Isang doktor naman na nagngangalang Stephen Tonton ang nagsagawa ng pagsusuri sa katawan ni Samantha matapos matagpuan ang kanyang bangkay. Pinilit niyang pagsamasamahin kung ano talaga ang nangyari sa dalaga. Dahil sa masyado nang naaagnas ang katawan at nakalabas na rin ang kanyang mga laman loob sa tiyan at hindi ko din po mahanap ng impormasyon kung dahil ba to sa mga hayop sa gubat o sadyang gawa na lang din ng mga taong pumaslang kay Samantha,
Hindi matukoy ng doktor ang eksaktong dahilan ng pagkamatay ng dalaga. Kung namatay ba siya bago o pagkatapos hiwain ang kanyang lalamunan. Sinabi ni Michael Belcher na ikinalulungkot niya ang mga pangyayaring naganap nung gabing yun at humihingi siya ng tawad dahil dito. Pero marami ang naniniwalang hindi bukal sa loob ang paghingi ng tawad na yun ni Michael. Kalaunan sa paglilitis, hinatulan si Michael Belcher ng parusang kamatayan matapos siyang mapatunayang nakasala sa pagpatay kay Samantha. Sina Marcus George at Alisa Watson naman ay parehong sinintensyahan ng 30 years na pagkakakulong. Pareho din silang nagsampa ng apela. Habang guguguli naman ni Stephen ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng kulungan matapos nagawang maiwasan ang parusang kamatayan. Si Shelley Bruce naman ay nahatulan ng 5 taong pagkakakulong kasunod ng 15 taon na parol. Ibig sabihin malamang ay malaya na siya ngayon. Dahil sa uri ng krimen at kung gaano kakarumal-tumal ang pagpaslang, marami ang naniniwalang dapat sa mga taong gumawa nito kay Samantha ay hindi na nararapat pang muling ibalik sa lipunan. Sinabi naman ng ina ni Samantha na hindi nakita ng mga taong pumatay sa kanyang anak kung gaano ka-espesyal ang dalaga. May napakaganda umano itong personalidad, palaging nakangiti, mahilig magbigay ng regalo at mahilig magbiro. Hindi marunong magtanim ng sama ng loob at purong kabutihan lang ang nakikita sa kapwa. Pero nagawa pa ring paslangin ng mga pinagkakatiwalaan niyang mga kaibigan sa pinakakarumal-tumal na paraan. Dinagdag pa ng nanay ni Samantha na hanggat nabubuhay siya, hinding-hindi niya hahayaang malimutan ang dalaga at ikukwento niya lagi hanggang kaya niya kung gaano kabuti ang anak niyang si Samantha. Pero sa hindi malamang mga kadahilanan, umalis si Samantha noong October 30 pero hindi inireport ng nanay niya na nawawala siya hanggang noon lang November 9. Ito ay sa parehong araw na natagpuan ang wala ng buhay niyang katawan.